Ako pala si Jimboy Panlita, 19 years old. Galing ako sa Mindanao, Santa Ana, Tubay, Agusan del Norte. Yung tatay ko, yung trabaho ng tatay ko sa mining. Tapos kami, ng mga anak niya, minsan sinasama niya kami. Doon kami halos lumaki sa tunnel na yun. So, ganun lagi ang trabaho namin. Nagsimula ako dyan, mga 9 years old siguro ako noon. Yung trabaho namin doon, magbubuhat kami ng lupa. Yung lupa, ilalabas namin sa portal ng tunnel. Mahirap talaga sa ilalim kasi hindi ka makatayo. Sobrang ganyan lang kataas yung, yung space niya sa ilalim. Basta lang makapasok yung tao. Yung dulo ng sako, yun yung parang gagawing sombrero. Yun yung igalalagay sa ulo. Tapos nakasquat ka lang hanggang sa portal. Mahirap talaga, sobrang hirap. Yung boxing kasi parang naging daan ko yun sa pag-iwas sa trabaho sa taas. Sa pagmamining namin sa taas, halos sinasabay namin yung boxing, mga pesta-pesta lang. So nung natuto ako mag-boxing, parang sinasabi ko sa sarili ko, mag-boxing na lang ako. Hindi ko parang wala akong kinabukasan sa pag-mining. Pumunta ako dito sa Maynila, pa lang ako, magpo-14. Pagdating ko sa Maynila, first time ko makakita na sobrang lalaking akala ko yung building natin bahay. Kasi sa bundok, puno lang yung malalaki. Pagkapunta ko dito, yung building parang babagsak sa akin. Pagdaan ko sa gilid, parang yung anino na building parang pagano sa akin. Takbo ko sa ilalim. Tumakbo ko sa ilalim, parang kinabahan ako ba. Ako si Jelly Bulaong. I'm 24 years old and I'm originally from Bulacan. Growing up, wala talagang nag-guide sa akin but my tita. Yung environment ko hindi ganun kaganda. Like, I was surrounded by, andyan yung alcohol and of course, lahat ng vices. High school parang meron na. Then nung college ako, yung tita ko na nagpalaki sa akin, nagkaroon siya ng cancer. Her last wish talaga was for me to change my ways. Kasi wala na daw mag-guide sa akin. Ako na lang daw mag-isa. Then sabi niya sa akin before was, naniniwala daw siya na someday daw, I'll do something big. Parang ganun siya. Nag-start na ako mag-boxing nito. Boxing pa lang, for fitness pa lang, nagpapapayat pa lang ako. Merong lasing na lalaki na napagtripan ako. Nagbo-boxing ako nito, so akala ko kaya ko nang lumaban Pero sobrang nabugbog talaga ako. Mata ko closed, yung half ng bibig ko nandito na sa kabila. So after that, yun ay nag-decide ako na araw-araw na lang din naman ako nagtitrain. Why not? Lipat ako sa something na madidepensahan ko rin sarili ko. Napunta ako dito. Pinalaro nila ako ng Muay Thai. Hindi ko alam kung paano sumipa. Wala akong alam boxing lang. Yung ginagawa ko, binaboxing ko lang yung mga laban ko sa Muay Thai. Pag sumipa, tinatimingan ko, walang depensa, pinapasok ko, bang. Tumutumba yung iba. Lahat ng laban ko sa Muay Thai, puro knockout. Pagkatapos ng isang taon ko naglaro ng Muay Thai, nakilala ko si Sir Erwin. Nagpalaro siya, doon ko nakilala siya. Actually, sparring pa lang, I was impressed. I didn't know that he was just 15 years old. The way he moves, his explosiveness, it's just exceptional. One time, first few months niya dito sa Manila, when everyone's eating, ayaw na sumabay kumain. So, I approached him, Jimboy, kumain ka na. Sabi niya, parang hindi raw niya kaya kumain na iniisip niya yung family niya, hindi kumakain. Ako kung sakaling magcha-champion ako, mabigyan ako ng magandang break para maalis ko na yung pamilya ko dun sa bundok na yung gubat Kaya gusto ko mag-champion para din sa kanila. Baga sila din yung naging inspirasyon ko na mag-MMA talaga. After siguro mga 1 month na nag-Muay Thai ako, yun na yung time na tinanong ako nung may-ari ng gym na gusto mo ba mag-compete? Sige lang ako sige, laban tayo, ganyan. Parang sabi niya, nakatatlong amateur na yan, 1 pro, lalabanan mo yan. Sabi ko, okay, so parang pinakain ako sa pateng. The day itself ng laban. Pagka-takedown ko sa kanya, ground and pound, first round, stoppage, siya nung judge. After 3 weeks, nag-rematch kami. Para lang masabi ko sa sarili ko na hindi tsamba yung una. Then same result. That's what happened nung sa una. National team tumawag sa akin. Gusto mo ba mag-coach ng mga bata, grassroots ng wrestling? Sabi ko, why not? Buo tayo ng team dito sa Bulacan. So, ginawa nila akong regional coach ng Bulacan nung time na yon. So, pinagtsagaan ko lang na yung mga nagsistay, pinapakain ko para bumalik kasi minsan walang pagkain sa kanila.
So kaya lang sila bumabalik tayo sa pagkain nung una. Pero pinarealize ko sa kanila na parang gawin nyo to tuloy-tuloy, may opportunity. Training kayo araw-araw, compete kayo nationals, baka makapasok kayong Philippine team, makapag-college pa kayo. She's got a heart for the kids and that's her outlet also. Isipin mo, pinapatira niya sa bahay na libre lahat, siya gumagastos. All her time is sa kids, sa gym, and sa training. That's it. I think yung pinaka-sacrifice nila, it's, giving everything, their life, para sa sport. Nakausap ko yung mga kaibigan natin sa Baguio at pinayagan nila tayong bumisita para ma-experience nyo paano mag-training kasama ang mga lakay. Makaka-training nyo yung mga lalaban sa May 16 UFC na si Sang Chaan at saka si Mark Diva. Tingin ko mas magandang experience yun para sa inyo. Mag-impake na kayo at aalis tayo ng ilang oras lang. Rest well, good luck. Biyahe tayo tomorrow. Ha? Jelly? Jelly. Okay. Good job. See you tomorrow.